Second day off ko pa lang. Kaya lang nag-message na naman si boss. May meeting daw ngayon. 9:30. Ano kayang pagmi-meetingan? Duda ko yung ano eh. Nakabakasyon kasi ngayon yung isa naming Mexican. Tapos Herbert magbabakasyon bukas. So sabay silang dalawa. So walang taong may iwanan dito. So ang duda ko, it's either gawin kaming 2 shift or wala munang magde-day off. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, talagang kulang kami sa tao. Kaya lang sabi ni boss, wala daw siya munang planong kumuha ng additional worker. Kasi nga, yung mga pwesto na nabakante, ang inilagay niya is yung mga anak niya. So ngayon ang naka-duty doon yung mga anak niya. Si Johans, hapon pa ang pasok. Ako naman day off. So ang naka-pwesto ngayon doon sa cow chasing is yung anak niya. At ang naka-pwesto doon ngayon sa milking parlor is si Alan. At saka yung isang Mexican. So kulang talaga ang tao. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, sabi nga ni boss, wala pa siya munang planong kumuha ng additional worker. So ngayon malalaman kung anong pag-uusapan namin ngayon dun sa meeting. Buti na lang di maulan. Chinelas na lang tayo. Ang dami po kasing mga nagme-message sa akin. At saka doon sa comment na babasa ko na, sir, baka naman may bakante dyan. Sir, baka naman pwedeng ma-issuehan ng LMIA yung pamangking ko, yung anak ko. Sa Saskatchewan, sa Alberta, yung mga nababasa ko. Sir, baka naman magkaroon ng bakante dyan. Ako na lang yung kontakin mo. Paulit-ulit ko na po sinasabi to sa mga nakaraang vlog ko. Sabi ko nga po sa inyo, until now, wala pa rin pong plano si boss na kumuha ng additional worker. Pero once na po na nagkaroon ng bakanting position po dito, ipinopost ko naman po yan kagad dito sa channel natin. Kasi po mahirap nga pong mangako dahil hindi naman po kayo iisang nagsasabi eh. Bago pa po kayo magsabi, lalo na yung mga malalayong lugar, mga taga malalayong province, mga taga Toronto pa, Saskatchewan, Alberta. Dito pa lang po sa paligid namin, marami na pong mga nagsasabi sa akin. Dahil yung mga kaibigan, kamag-anak ng mga taong kakilala natin dito, eh mga hindi na rin marirenew. Yung iba naman mapapauwi na. Yung iba mga maghahanap din ng LMIA. So syempre yung pong mga taga malalayo, bago pa po makapunta dito, ay dito pa lang po sa malalapit, marami na pong nagsasabi sa akin. And dati nga po, nabanggit ko na rin po ito, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, na dati may mga nagsabi sa akin, nasabi sigurado na sila dito. And then ang ending, nung time na kailangan na nga ni boss ng tao, nakakuha na pala ng work sa iba. So hindi naman po yung employer ang mag-aantay. Talagang pag sinabi ni boss na kailangan na ng tao, kailangan na talaga. Ayan, magmi-meeting lang kami ngayon. Di ko alam kung anong mapagmi-meetingan. Kasi sinasabi naman talaga namin na kulang sa tao. Paano kapag may magbabakasyon? Paano kapag halimbawa yung mayroong hindi makakapasok? So ang ginagawa niya, isinisingit na lang niya yung mga anak niya. Ayan, mga anak niya ngayon yung sasakyan na dito. Kaya yan, ngayon ang hirap. May dalawang nagsabay magbabakasyon kasi yung isa talaga mga anak yung asawa si Herbert, tapos yung isa naman hindi ko alam kung bakit sumabay yung Meksikano. Nasabi ko nga sa inyo, hindi namin alam, baka pagbalik nun sumunod na rin dun sa dalawang kasamahan niya na Meksikano na umalis. So mamaya update ko kayo kung ano mapagmitingan namin. Dito na lang ako guys, balikan ko na lang kayo. So hindi pa pala sila tapos maglinis. Ayun pa Bye. Balita. Tulog pa si Johans eh. Ayan. Sabi na si Nicole Kung pwede pa daw kasi bakasyon si... alam, nararamdaman ko, dalawa ang mangyayari sa meeting. Baka wala munang day off or 2 shift. Ha? Isang day off lang muna. Tapos, the rest, 3 shift na. Papasok sa kanila, either si Catalina or si Fulby. So isang beses lang muna magde-day off. 3 shift na lahat. A few moments later. So yun lang pala ang pag-uusapan. Akala ko naman kung tama nga yung hinala ko.
kasi 2 days off kami every week. So mangyayari, 1 day off na lang daw muna, and then yung the whole week is 3 shift, hindi na 2 shift. Kasi last year, ganito po ang nangyari sa amin dito. 2 shift talaga kami. Mula nung dumating kami dito is 2 shift kami lahat. 2 shift, milking sa umaga, milking sa gabi. And then, ang pasok namin is 6 days work, 2 days off. So rotation, umiikot. Weekly, iba-iba yung day off namin. 6 days work, 2 days off. Hanggang sa, ang nangyari, nagpalit sila ng schedule, ginawa kaming 3 shift. So yung 3 shift na yon, sabi namin, parang nakakapagod po talaga. Biruin nyo, every 4 hours milking. 4 hours milking sa umaga, uwi ng 4 hours, 4 hours milking sa hapon, uwi ng 4 hours, 4 hours milking sa gabi. So, ang tulog na namin putol-putol na 2 hours, 3 hours, minsan nga 1 hour pa lang eh. Kasi nahihirapan kang matulog pag bagong kain. Pag ikaw busog pa. So, anong nangyari? After 6 months, nag-request kami. Sabi namin, boss, baka pwedeng i-alternate, wag yung straight na 3 shift. Kasi nagkakaroon na kami ng acid reflux, bumalik yung GERD ko ba. Yung tutulog ka ng busog kasi kumain ka. So ang hirap nun. Ang nangyari, kung sino lang yung may gustong mag 2 shift, sila lang ang pinayagan. Yung iba, ayaw. Kasi nga, kailangan nila ng pera. Kasi mataas yung renta nila, kinuha na nila yung family nila. So to make the story short, ako at si Johans lang yung nilagyan ng 2 shift. Sila, ayaw nilang pumayag. Gusto nila 3 shift pa rin sila. O sige, hinayaan namin. Kasi kailangan nila ng pera eh. Kasi mahal yung renta nila. Dati dito, 120 lang yung renta. Tumaas yung renta nila, naging 1.6, 1.7 na. So kailangan talaga nila ng oras. So hinayaan lang namin. 3 shift sila, kami 2 shift. Alternate. Pero yung day off parehas pa din, 2 days pa rin. Ngayon, ito na. Nananakit na yung mga katawan nila. Napapagod na sila. Kasi hindi nasunod yung usapan. Nababawasan yung dami ng baka. Kasi usapan, 3 shift, 700. Ang nangyari, 3 shift, ginawa pa rin 1,000. So lalo nang late na nakakauwi. Tapos ang nangyari, hindi pa bayad yung oras. So parang umangal na rin sila. So sabi namin, wala eh. Ginusto nyo yan eh. Hindi kayo sumabay sa amin sa sa pagkuha ng 2 shift. Gusto nila, 3 shift pa rin sila. So ngayon, ang nangyari, dahil nga kulang ang tao, nagbakasyon pa yung dalawa. At yung isa kasi mga anak talaga yun, reasonable yung kay Herbert, mga anak kasi yung asawa niya. Pero itong isa na Meksikano, hindi namin alam ang takbo ng utang nito, bakit sumabay. Sabi nga namin, siguro tinatamad na rin niya kasi umalis nga yung dalawang Meksikano dito at lumipat. So baka may plano siyang pagkabakasyon, pagbalik, baka lilipat din. Hindi namin alam, hindi pa sigurado to. So, ang mangyayari ngayon, iti-3 shift muna kami lahat. Yun ang mas nakakapagod. And then 1 day off na lang per week. Hindi namin alam, baka pagbalik nung dalawa, saka ibabalik sa regular schedule namin. Baka ganon, hindi pa namin sure. Kaya sabi ko nga po sa inyo, talagang ngayon ay kulang kami sa tao. Lagi ko sinasabi sa inyo, kulang kami talaga sa tao. Kaya nga lang, si boss talaga sabi niya, wala muna siyang planong kumuha ng additional na worker. Kasi ang inilalagay nga niya dito, yung mga anak niya. Kaya doon po sa mga nagsasabi na, sir, ako na lang ipasok mo kapag may nagkabakante dyan. Sir, ako na dito sa Pilipinas. Sir, ako na dito sa ibang province. Ang hirap na din po kasing makipag-usap sa kung sino-sino. Sabi ko nga po sa inyo, kung sino po yung mauna, kung sino yung available that time na nadito, na pwedeng pumunta on the spot, sila na lang po. Kasi may mga cases na rin po ako dati na na napangakuan. And then ang ending, nung papunta na dito, ayaw naman pumunta. So nangyayari, nakakahiya lang kay boss. On the spot po kasi pag sinabi ni boss, asan na yung tao mo, Perds? Papuntahin mo na. Tapos pag-aantayin po ng 1 week, 2 weeks, tapos hindi ka agad makakapunta. Meron namang iba, ibang province. Sasabihin naman, sir, baka pwedeng magtatanong muna ako, parang pinag-iisipan pa. Sabi ko, mo, nung time na sabi mo, gusto mo pumunta dito, sabi mo, pupunta ka. Tapos ngayon, pinapupunta kita, hindi ka naman kagad makapag-desisyon. So, mahirap po. Kaya sabi ko nga, kung talagang may bakante, sabihan ko po kayo, punta ho kagad kayo, yun po yung pinakamagandang gawin nun. Mahirap din po kasi yung mga ngako ako. Dati may pinangakuan din ako na sabi ko, sige, ikaw na lang. And then, nangyari, dahil nga napangakuan ko na, sabi ko, punta ka na ngayon dito. Ang sagot naman niya sa akin, saglit lang, antayin ko lang si boss, may gusto ko lang kausapin, ganan-ganan. Ay hindi na rin po makakapag-antay yung papalitan niya dito. Kasi lilipat na rin na ibang province yun. So ang nangyari, tinawagan na niya kasi sabi niya, Perds, hindi ko na maantay yung kausap mo. So nasingitan siya. Ang nangyari, yung pa yung nagalit sa akin dahil hindi ko na lang daw siya inantay. Sabi ko nga sa kanya, pumunta ka na kagad on the spot. Pero ang nangyari, inantay pa niya yung amo niya na aalisan. So kaya ayaw ko na pong mangako.
Sa ngayon po, sasabihin ko po sa inyo, wala po kaming bakante. At ayaw pa ni boss kumuha ng tao dahil kababalik nga lang po nung farm kila boss. Pero sabi ko nga po sa inyo, once na nagkaroon po ng bakante dito, sasabihan ko po kayo. Dahil talagang aminado ako, kulang talaga ang tao namin dito. So stay tuned lang kayo guys at papahinga muna ako kasi day off ko ngayon eh. Next week pala, 1 day off na lang kami tsaka po 3 shift na kaya nakakapagod. So kailangan ko na palang magluto ng ilang putahe para paipainit na lang ako dito sa ating microwave. Ilalagay ko na lang sa rep muna yung ulam. Hindi ko alam kung baka abutin pa kami ng 3 weeks or 1 month or mahigit pa. Kasi nga, ito kasi ang problema, sumabay kasi ng bakasyon yung isa naming Meksikano, di namin alam. Kasi ang alam ko, plano nila magbakasyon noong January pa and February. Kaya lang, sinabihan nga sila ni boss na wala muna magbabakasyon kasi may meeting nga sila boss sa bangko. Kaya ang nangyari, di ba nga yung isang Meksikano nagpaalam kay boss magbakasyon. Ang problema, sabi nga ni boss, hanggat maaari wala muna magbabakasyon. Kasi nga, makikipag-usap pa daw sila doon sa bangko. Kaya lang, nagpumilit yung isang Meksikano magbakasyon. Sabi ni boss, kung magbabakasyon ka, dalhin mo na yung gamit mo kasi hindi pa natin sigurado kung mababawi yung farm. Nabawi yung farm. Ang nangyari yung Mexicanong nagbakasyon bumalik nga pero sa ibang employer na. Kaya yun yung dalawang umalis. So itong Mexicanong to, nung malaman na nabawi na yung farm at dito na ulit kila boss, ngayon bumanat kagad ng bakasyon. Si Herbert ang naka-schedule na magbabakasyon dahil manganganak nga kabuwanan ng anak. So 2 tao ang nawala sa amin. Kaya ngayon talagang asin kulang kami. So hindi ko alam kung hanggang kailan to, kung abutin ng 1 buwan pa o mahigit pa or baka pagbalik ng Meksikano dito baka lilipat pa ng ibang trabaho. Hindi pa namin sure. Kasi kung nakasubaybay po talaga kayo dito sa channel ko, kung natatandaan nyo, may na-interview ako dito sa computer. Siya yung dati na food counter na umiiyak sa akin na may abuse daw doon sa kanilang trabaho na gustong lumipat. Sir, baka pwede kami dyan. So, saktong-sakto dati, may bakante kaming isa. Sabi ko sa kanya, sige, punta ka na dito. And then yung papalitan niya na PR na, sabi niya sa akin, Perds, kailan pupunta yan dito? Sabi ko, sinabihan ko na pumunta dito, bumiyahe na, from Kilona pa yun from Kilona, bumiyahe siya papunta dito. And then pagbaba dito, susunduin ko na lang siya sa kung saan pinakamalapit na station siya, susunduin ko siya. So sabi niya, sige si kuya, magpapaalam lang ako ng ayos. Inantay namin siya ng ilang araw. Sabi sa akin nung papalitan niya, Perds, ano ng balita? Sabi ko, hindi pa nagme-message ulit Inantay namin ng inantay, di na nagparamdam. Yung parang ako pa yung nangungulit. Siya yung may kailangan ng trabaho, siya yung may kailangan ng LMIA, parang ako pa yung nangungulit. Hanggang sa alam mo yung mini-message ko, ano ng balita? Kailan ka pupunta dito? Ang reply niya sa akin, sorry kuya, nakahanap na ako ng ibang lilipatan. Sorry kuya. Sabi ko, hindi mo kagad sinabi. Nag-aantay dito yung papalitan mo. So nainis yung papalitan dapat niya dito. Ang nangyari, may pinapuntang iba. So nakakuha naman. Saktong-sakto yung kababayan natin yon is 6 months lang lagi yung kanyang working permit dahil seasonal. So nakalipat dito. Ang nangyari naman doon, ilang buwan pa lang, parang 3 months, 4 months. Paglabas ng working permit, pagka-release ng working permit, umalis, lumipat ng ibang province. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nakakadala din po kasi yung mga recommendation dahil kung kayo po yung nakasubaybay dito, ilang beses ko na po nabanggit yan, yung mga dumarating dito, makikiusap, puro mabulaklak ng mga salita, matatamis sa salita, sir, ako na lang, mabait ako sir, ako na lang, masipag po ako sir, ako na lang, sir. May nag-o-offer pa nga sa akin na, sir, ako na lang yung ipasok mo yung 3 months salary ko, sa iyo na po lahat. Sir, ako na lang ipasok mo yung kalahati ng salary ko, sa inyo ko po ibibigay. Hindi ko po kailangan yung mga ganyan, hindi ko po kailangan yung matatamis yung mga salita na ganyan. Kung talagang para sa inyo po ito, para sa inyo po ito. Sabi ko nga po sa inyo, kung talagang nagkaroon ng bakante dito, at ipinost ko po yan dito, kung sino yung unang magko-comment, pangalo magko-comment, tatanungin ko yan, makakapunta ka ba, pumunta ka na. And then after that, hindi po ako makikipag-usap sa iba kung talaga makakapunta kayo. Kasi mahirap pong mangako. Kagaya ngayon, may mga nagko-comment, sir, baka pwedeng ako na lang. Sa dami po ng comment, natatabunan na po yan. Hindi ko na po alam kung sino yung kukontakin ko. Tapos isa pa, pag sinave ko naman yun, baka mamaya kukontakin ko kung kailan kaorasan at kailangan hindi naman makakapunta. Kaya ayoko na lang pong mag-commit kahit kanino. Sabi ko nga po sa inyo, standby lang po kayo, stay tuned lang po kayo. Kung sakali magkaroon ng bakante, ipopost ko po yan dito. Dahil wala naman po tayong ibang makukunan ng tao dito, kundi yung inside Canada. Yung mga nagsasabi po kasi na outside Canada ay mahirap pong i-process. Kasi may mga nagsasabi din po at nababasa akong sa comments na, sir, baka pwedeng i-refer mo kami dyan sa employer mo na dito po ako sa Pilipinas. Sa totoo lang po, kahit sino nga pong vlogger, lagi ko na pong sinasabi sa inyo to, kahit sino pong vlogger dito, kung may chance po ba sila makapagpasok sa company nila na mga nasa Pilipinas, sa tingin nyo, unahin po niya kung sino-sino. Siyempre, yung mga relatives na nila.
magpakatotoo po tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo binobola dito. Kaya sabi ko sa inyo, masasaktan kayo kapag ako nagsalita dahil i-real talk ko kayo. Wag po kayong yung parang asa doon sa iba't ibang vlogger na mga nababasa ko doon sa iba't ibang vlogger na may mga nagko-comment na, "Sir, baka pwede nyo po kami tulungan makapasok dyan ha, dito po kami sa Pilipinas." Yung mga mini-message nyo po yung mga ganyan, yung mga kinokomentan nyo po ng mga ganyan, may mga kamag-anak din po yan sa Pilipinas. Siyempre hindi po para unahin po kayo ng mga yan. Dahil hindi nga po biro ang mag-process ng nasa Pilipinas, it's a long process. Unlike nung nadito na, kung talagang kailangan ni boss ng tao at nadyan na yung tao, ipaprocess yung LMIA. So on the spot, ayan, makakapagsimula yung tao. So standby lang kayo guys, see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Magpapahinga muna ako. Hindi ko alam kung anong unahin ko, magluluto, magliligpit. So sobrang dami ko pang gagawin. See you sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.